Sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kita nyo yun? Nagkamali daw po siya kasi parang pinapalabas niya dito, siya yung nagpakilala kay PBBM. Diba? Oo, ayan yung dating dito eh, diba? Oh, ang sinasabi niya, pasensya na, nagkamali ako dahil kung hindi dahil sa akin, hindi sana mananalo yan si PBBM. Lite buwin kami, no? Shoutout po, salamat po sa patamsak dyan. O, diba? Feeling may pangalan. May pangalan ka ba? Sikat ka ba, Sara? Ikumpara mo, Sara Duterte, yung boto mo sa boto ni Pangulong Bongbong Marcos, di ka na nga lahat eh. Oo, hindi ka na nahiya. Manalamin ka muna, Sara. Tingnan mo yung kuko mo hanggang ulo. Kumpara mo yung sarili mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kumpara mo, manalamin ka. Puso naman, may salamin naman siguro sa inyo. Diba? Ito pa, tuloy natin. Hindi ko alam kung mahaba tong video na to, pero napadaan kasi sa sa Facebook ko. Sabi ko, grabe. Grabe talaga. Sabi ni Jumong, aba, live ka na naman. Yes, syempre, pagkakakitaan ko ng, ito si Sara. Oo, at dudurugin ko yan araw-araw. Lahat kayo dyan, ng mga puking inan nyo, ng mga basher kayo, gagawin ko kayong laruan. Diba? Oy, kay Alti, shoutout kay Alti ha. Wait lang, bigyan natin ng jacket. Diba? Yan, may jacket ka na po. I was on the mistaken belief that we were together on the plan. Jumong! Kailan ang payout? Noong ano pa, Jumong? Ano na ba tayo ngayon? Tuna, nung 25 pa. Bayad na kami ni YouTube. Huli ka na. Bakit? Gusto mo ng message mo ako, baka kailangan ng tae ng pamilya mo. Papadalhan ko ng tae yung nanay mo at anak mo. Ipapalamon ko sa anak mo. Utang ina ng pamilya mo. Hampas lupa kayo. PM mo lang ako. Papadalhan kita ng tae. Palamon mo sa pamilya mo. Utang ina niyo, mga batugan at hampas lupa. Patay gutom pa kayong inutil kayo. Ha? Papalag ka? Utang ina, sampalin ko yung nanay mo eh. Bobo, nagtanong ka pa ngayon? Nung 25 pa ako binayaran ni YouTube Pag sinampal ko yung nanay mo, talsik ipin yan. Bobo, ay sabagay, patay na yung nanay na to. Yung nanay nito patay na eh, ni Jumong eh. Inuuod na po. Diba? Tuloy natin to. Kita mo si Sara mo? Pag nagsasalita, parang hindi gumagamit ng utak. Ay, Reiki Bichua ko. Mega love shoutout. Platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Well, pasalamat ka dahil nagkaroon ng unity team Sara Duterte. Kasi kung walang unity team, talo ka talaga. At ngayon, dahil magkahiwalay na po ang mga Marcos at mga Duterte, tingnan nyo naman. Unti-unting bumabagsak yung mga Duterte ngayon. Diba? Feeling kasi nila, sila yung may pangalan. Diba? Feeling lang nila yun. Kumbaga, in your dreams, Sara Duterte. Nanaginip ng gising si Sara Duterte. Nakakahiya ka, Sara Duterte. Diba? Di ka nahiya niyan? Sara? Kilala niyo ba to? Binuto niyo ba to dahil sa sarili niya lang? Di ba binuto niyo to
nang dahil sa pangalan ni Bongbong Marcos o ng ating mahal na Pangulo? Kung hindi yan dumikit sa ating mahal na Pangulo, ewan ko saan pulutin yan, sa kanal siguro. Diba? Anyway, narinig naman natin, yun lang yung gusto kong bigyan ng reaction, yung kanyang sinabi na yun. Proceed na tayo dito sa isang bayaran. Okay? Dito naman tayo sa isang bayaran. Natatanga-tanga. Diba? Walang iba kundi si Bayad Bay. Diba? Shoutout po kay Lexter Morales. Bigyan muna natin ng jacket. Kaya pasalamat ka, Sara Duterte. Ikaw, 15 million lang yung nakuha mong boto. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, 31 million mahigit. Hindi ka na nga lahat eh. Napakalayo. Feeling kasi, sikat. Diba? Wala namang maibubuga. Puro hangin lang. Walang nagawa. Nasan ka ngayon? Buti pa nga si Leni Robredo, tumutulong sa binaha. Ikaw nasan ka? Nandun ka sa mga kulto. Sa mga totoong rebelde. Kasi yung mga miyembro ni Kibuloy, mga rebelde po yan. Lumalaban nga sa pulis eh. Diba? Oo, nambabastos nga ng pulis eh. Anong tawag dyan? Rebelde. Dito naman tayo kay Bayad Bay. Para para malaman nila na ganito ang sinasabi ninyong violente. Kasi di ba yan ang paulit-ulit na sinasabi, lalo na yung spokesperson ng PNP dyan sa Davao, yung sinasabi for peace and security lang naman, kaya may tao dito sa loob ng mga pulis. Kasi di ba yan yung gina-justify nila, peace and security para hindi magulo. Pambihira kayo, paano gugulo yung mga yan? Tingnan nyo nga, puro mga bata yan. Nasa video yan eh. Talaga. Nasa video talaga, ng gulo. May mga hawak talaga kayo mga mga ano yung tawag doon? Mga batuta. Yung iba, kung anong mahawakang upuan, binabato doon sa ating mga kapulisan. Diba? Binabato. Ano pa? Nambubuhos ng tubig. Yung mga, yung galing kanal, yung pinaliligo ng miyembro nila. Nandamay pa. Imbis yung pulis natin, malilinis, yung mga dugyot na mga member ni Kibuloy, nandamay. Diba? Ang babaho nyo, ang dudugyot nyo, mga pukpok kayong lahat dyan, utang ina nyo dyan sa QGC, mga inutil at animal kayong lahat dyan, nandamay pa kayo. Diba? Ang babaho nyo, mga pukpok kayo dyan. Oo, nagpapagamit kayo, nagpapakantot kayo. Ha? Nagbebenta kayo ng karne ninyo. Kaya yan, double dead yung dating. Hanggang puro mga kabataan, mga babae. Wala na nga eh. Puro kabataan eh. Ganun naman yan. Ititraining muna yung mga kabataan tapos kakainin ng amo in the future. Pag hinog na, kakainin ng amo. Ang tanong dito, paano pa makakakain yung amo nyo nagtatago na? Aba, Kibuloy, itong mga alaga mong mga chicks, iba na yung kakain yan. Paano na yan, Kibuloy? Hindi mo na matitikman yung mga binuhay mo. Diba? Naku po, iba na yung iba na yung titikim yan. Ikaw din. Pag hindi ka lumabas, lugi ka. Ito po yung tunay na mga rebelde. Itong mga miyembro ni Kibuloy. Tamo kung may baril lang yung mga yan. Ay, kung lahat lang may baril yan, lalaban yan. Kaya nga lang, mas marami yung kapulisan natin. Kaya hindi nila kaya. May mga baril naman yung mga yan. Kaya nga lang, hindi nila nilalabas yan kasi lugi sila sa pulis. Mas marami yung pulis eh. Diba? Okay, kay Jason Palminco, shout out po. Kalain mo, mga rebelde ang animal.
ka makikitang parang mga tulad ng mga makakaliwang komunistang mga mukhang terorista itsura, mukhang ano, mukhang violent. Nang-judge ang mga tanga. Oo, nang-judge ang tanga. Wait lang. Nang-judge ang tanga. Wait lang. Lente talaga, wala. Ayan. Pakinggan natin. Parang nilalait niya yung sarili niya eh. Tingnan mo nga yung mukha nito. Mukhang kambing na sinampal ng 7 demonyo ang animal. Diba? Ha? Wait lang. Yan. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Ayan. Nasa video yan eh. Talagang puro mga kabataan, mga babae. Wala ka makikitang parang mga tulad ng mga makakaliwang komunistang mga mukhang terorista itsura, mukhang ano. Yan, yung mukha mo. Panterorista yung itsura. Kumbaga sa Bisaya pa, manablahay na kayo kagnaong. Di ka nahiya niyan? Yung mukha mo, panterorista. Tayo mo yung mukha mo, bayad-bay. Alam mo, si Bayad-Bay kasi, kumakapit lang yan sa sombrero. Kung walang sombrero yan, tingnan mo yung ulo niyan. Parang bulang kristal ang ulo nitong animal na to. Diba? O, tingnan mo. Tingnan mo yung mukha, mukhang paa. Yan. Nilait mo yung sarili mong gago ka. Diba? Oy, kay Lizel Cordero, shout out nilait mo yung sarili mo, tarantado ka. Bago ka magsalita, tanggalin mo muna yung sombrero mo. Kasi ako, Bayad-Bay. May buhok ako, Bayad-Bay, May buhok ako. Pero putang ina, ikaw asan yung buhok mo? Diba? Nawala ang buhok ng gago. Bayad-Bay. Huwag mo lalaitin kasi yung sarili mo. Ay, salamat po kay James Saito TV. Maraming salamat po sa iyong pakulay at blessings. Ayan. Thank you po. Hindi ko nga po alam kung saan napunta yung mga buhok nito. Baka sa baba napunta. Kaya random gacha player, shout out. Sige, tuloy na natin to.
no, mukhang violente talaga. Wala ho. As in, makikita mo talaga yung yung kasinungalingan ng PNP na pinalalabas nila na mga violente yung taga KOJC. Di ba? Ay, kitang-kita naman sa video, bayad bay. Kung makalait sila sa kapulisan, kung bobo at makamora sila sa kapulisan, kitang-kita sa video. Di ba? Kitang-kita sa video. Kitang-kita rin sa video, bayad bay, na namigay kayo ng pagkain, kapiranggot lang ng pagkain, parang pagkain ng manok. Binigay nyo sa kapulisan, tapos binidyo nyo, yun na yung binida ninyo na matulungin ko no kayo, tapos sabay na numbat. Ang galing parang abnormal lang Parang tanga lang Alam mo, bayad bay, ako'y naawa sa'yo. Oo. Sa dami ng problemang dumarating sa buhay mo, nakalbo ka na. Alam mo yan, ang daming kalbo sa SMNI, lahat bobo. Nandyan na si Jason sa. Diba? Nandyan na si Bato. Nandyan na si Dada. Nandyan na si Bayad Bay at marami pang iba. Lahat po ng kalbo dyan sa SMNI, mga tanga at bobo. Tama ka dyan, kapartner Banat Bay, makikita talaga nila na ang buong Davao City, partikular na ang KOJC compound ay napakapayapa. Mapayapa talaga. Siyempre ba naman, ang maririnig mo lang sa buong compound pag 10 oras na ng gabi, pluk-plukan. Pluk. Ay, may nangyari dun sa Glory Mountain. Or sa mga kwarto-kwarto dyan sa ilalim ng lupa. Kasi may mga kwarto pala dyan Parang kwarto ng mga pokpok. Diyan sinasagawa yung pagkatay ng mga karne. Diba? Anong purpose ng mga kwarto na yun? Bakit nakatago yun? May something talaga dyan. Diba? Kwarto ng mga pokpok. So, with this event, I know that isa ito. Tingnan mo itong mga to. Yung mga Ito papakita ko sa inyo Tingnan mo yung mga yan. Yan. Yung mga nagsasayaw-sayaw dyan para mga abnormal. Diba? Anong silbi? Bakit kayo sasayaw-sayaw dyan? Sa bagay, mga aso yan, utusan Pag sinabing, sasayaw kayo dyan kakamerahan kayo sayaw lang kayo ng sayaw para kayo mga uto-uto at tanga. Yan, sumayaw yung mga tanga. Hindi ko nga alam para saan yung mga sayaw nila na yan. Parang mga bobo. Diba? Kung ako, hindi po ako sasayaw ng ganyan. Hindi ako uto-uto. Tama yung mga matatanda, mga kabataan dyan na pasayaw-sayaw. Mga tanga ba kayo? Ginagawa nyo dyan. Diba? Inutil na ba kayo? Tuloy natin. Yung napakalaking joyful na event ng KOJC. Ayan, tumatalon-talon yung mga tanga. Ayan See, the 39th Feast of the Passover is a global celebration. However, ang kasabay po nito ay may nangyayaring mga pagbaha at pag-ulan dito sa Metro Manila. Gusto ko lang pong iparating sa ating Yun na nga May nangyayaring pag-ulan, pagbaha sa Metro Manila. Tapos si Sara Duterte nandoon sa mga kulto at ang tumutulong ngayon si Lene Robredo. Nakakahiya naman itong Vice President natin. Kayo na yung nagsabi niyan na may pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. Nasaan si Sara? Ay, iniwasan yung baha. Nagpunta siyang Davao. Oo, mahal niya kasi yung mga kulto. Mahal niya yung pastor na kumikiyod-kiyod. Diba? Kiyod pa more. Mga kababayan, that yung KOJC ay hindi po insensitive sa mga pangyayaring ito. Sa katunayan, kung wala lang yung mga paglusob ng Philippine National Police sa compound ng KOJC ay malamang kami na taga KOJC ay andun na sa mga binahang lugar na iyon para umaksyon, magbitbit ng mga balde, ng mga tulong, sako-sako nga. Tulong, ulul putang ina nyo. Ang balusin ko kayo. Paano kayo tutulong? Ikayo ngayon nanlilimos, putang ina nyo. KOJC kayo, mga gunggong, galunggong kayo. Paano kayo tutulong? Ikayo ngayong nanghuhut-hut sa amin. Isa ako sa nanghuhutan nyo, putang ina nyo. Nilimusan nyo si Ballpoint Man.
Binentahan nyo ako ng utap, maliit lang. Halagang 500, putang inan nyo. Yung utap na tigbibente, ginawa nyo yung 500, animal kayo. Hindi ako bumili, putang ina, pagkamahal niyan. Para daw sa pag-aaral, ulol. Putang ina. Baka sabihin nyo, para kay Kibuloy. Tapos bibentahan ka pa ng ballpen, 100. Magkano lang yung ballpen? Yung ballpen kung bibili nyo, 20, 10. Tapos sa kanila 100. Sasakay ka ng jeep, bibentahan ka ng ballpen. Mahal. Sa bus, ganun din. Paano kayo tutulong kung kayo yung nanlilimos? Ang balusin ko kayo eh. Goods, mga tubig para sa inyo. Kasi proven and tested na yan, mga kapartner, na ang KOJC Alam will mo, always... ang mga tumutulong, hindi na yan, binobroadcast pa, okay? Hindi na yan niyayabang pa. Siguro kung makita sa camera, okay lang. Pero yung iyayabang mo pa dyan sa bulok ninyong isiminay, di ba? Alam nyo, kahit ano pang gawin yung pag-angat sa inyong show or sa seminay nyo, wala na. Ang ina mga amoy kanal kayo eh. Wala na kayong mabibilog pa. Tama itong mga tanga na to, sayaw ng sayaw. Alam nyo yung sinasayaw-sayaw nyo dyan? Kung tinulog nyo na lang, or di kaya naghanap kayo ng matinong trabaho, hindi yung panlilimos yung inaatupag nyo. Tingnan nyo, nagpapakatanga kayo dyan. Ang trabaho nyo, manlimos. Diba? Inutusan lang ko, Pstoy, sasayaw-sayaw kayo dyan ha, para kayong tanga, gawin nyo ha. Ayan yung ginawa. Naging inutil. Diba? Be there para sa mga nangangailangan to give help to the helpless and give hope to the hopeless. Ayan. Bali, Sir Banat, magandang gabi po. No? So, Yes po. Yes, isa lang din po yung masasabi natin, yung mga KOJC missionary workers po, hindi po sila dangerous. Mga ano po sila. Hindi po sila dangerous. Sila yung mga poke-poke. Oy, wag nga kayo. Nananakit nga yan eh. Tapos sasabihin mo, hindi dangerous. Diba? Kahit ano pang sabi nyo dyan sa inyong balita, nakita namin eh. Pumalag sila. Pumarang sila. Yung iba may pamalo pa. Yung iba nagpo-post pa sa Facebook, may hawak ng mga baril, dadanak daw yung dugo. Asan? Ang dumanak po. Anong dumanak? Luha nila. Umiiyak. Umiiyak habang pumapalag. Hanggang salita lang pala kayo eh. Dancerous. Oo, grabe ho. Kasi yung kanilang mga sayaw talaga nga namang updated din. Yes. Pero alam mo kanina, meron po akong tinuro diyan. Ginaya ko po si si Colonel Patay, tinuro ko po yung isang doon, sabi ko. Yung mask mo, sabi ko ganyan. Tanggalin mo yung mask mo, sabi ko doon. Kasi ginagaya ko si Colonel Patay, sabi, tanggalin mo yung mask mo. Sayang yung ganda mo. Sabi ko sa isang hindi kasi alam yung mga taga KOJC, ang gagandang ngumiti. Ang gagandang, siyempre, yung pastor nyo kasi, hindi naman pipili ng pangit yan. Pag pangit ka, tagalimos ka. Pag maganda ka, maganda yung kwarto mo, bibigyan ka magandang kwarto. Oo, bibigyan ka maraming palmolive. Kasi kakainin ng leader. Diba? Alam nyo naman yung leader, ayaw ng mga pangit. Ayaw ng mga matatanda. Kahit pangit yung leader nyo, mukhang puwet. Ayaw niya ng pangit. Pangit na nga daw siya, pipili pa siya ng pangit. Paano na lang yan? Diba? Pihi ka ng animal. Diba? Yung kanilang aura ika nga grabe ho, talagang very very joyful sa puso kahit ganito yung pinagdadaanan. Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Hana kanina yung ilaw ay lalo Ay, salamat sa mga nagtamsak dyan sa ating live ngayon pang lumiliwanag pag madilim, di ba? Iyon ang napakaganda ho dahil
sabi nga ng Panginoon, aanuhin mo yung lampara, kung ilalagay mo lang naman sa ilalim yan, di ba? Kailangan iangat mo yan at makikita ng... Nagsabi ba yung Panginoon ng ganon? Aanin mo yung lampara? O ikaw yung nagsabi? Wala sa Bible yan. Hambalusin kita eh. Dinagdagan mo na naman yung Bible. Mga kulto talaga kayo. Saan ba mahahanap sa Bible na magsindi ng lampara? Tapos ilagay sa ilalim. May ganun ba? Ako nagsisimba din naman ako, pero wala pa akong narinig na nagtuturo ng ganyan. Anong lampara yung sinasabi nito? Grabe. May pastor ka na ba? Oh, wala daw. Wala. Gumagawa ng ulitin natin ha. Baka naman na nalilito tayo. Wait lang ha. Ulitin natin. Yung lampag pag madilim. Ni Ma'am Hana kanina eh. Yung ilaw ay lalo pang lumiliwanag pag madilim, di ba? Yun ang napakaganda ho dahil sabi nga ng Panginoon, aanuhin mo yung lampara, kung ilalagay mo lang naman sa ilalim yan, di ba? Kailangan iangat mo yan at makikita ng yan na maliwanag yan pag madilim na. Makikita mo yan na maliwanag yan pag madilim na. Actually, yung lampara, kahit sindihan mo yan ng sindihan mo yan ng araw, or nasa araw tayo, bandang araw, sindihan mo yung lampara, makikita mo pa rin maliwanag yan. Sa gabi, makikita mo rin maliwanag yung lampara. Sa araw, ganun din, makikita mo rin yung liwanag. Anong sinasabi mo na sa gabi lang makikita yung liwanag ng lampara? Pwede mo naman sindihan sa araw at makikita mo rin yung liwanag. Kabobo mo talaga. Diba? Makikita, subukan nyo magsindi ng lampara. Sa may araw, di ba makikita nyo yung liwanag? Bobo ka ba? Ako nagsindi na ako ng kandila sa labas ng bahay, mga siguro tanghalin tapat. Kita ko yung liwanag. Bobo talaga tong, ang sarap. Lami kay ka bato. Sampalon ta karon. Yung sagot ko, pampiluso po yung sagot ko, pero totoo yun. Pampiluso po yun pero totoo yung mga sinasabi ko. And this is what's happening right now sa KOJC. Yung dilim o yung darkness na ng mga pulis, pinapakalat dito, ay lalo tuloy nagliwanag. So, nasa kadiliman pala ito mga kapulisan natin. Sila pala yung tinuturing nilang demonyo. Binaliktad pa ng mga ungas. Grabe. Kaya ikaw, bayad-bay, alam mo, sa ginawa mong yan, after ng issue na to, iisa-isahin na kayong silipin yan. Kung sino yung gumawa ng mga violation sa panahon na nandyan yung mga kapulisan. Matik yan. Nakikita ko na yan. Kasi hindi naman pwedeng biglain ngayon. Kasi busy pa. Ngayon, pag okay na, pag halimbawa, okay na, umalis na yung kapulisan dyan, iisa-isahin na kayong silipin dyan ngayon kung sino yung gumawa ng fake news, sino yung nanakit, diba? Sino yung nang walang hiya sa mga kapulisan natin. May kalalagyan kayo. May kaso ka na nga, madadagdagan pa. Diba? Yun yung mangyayari dito sa taong ito. Itaga mo sa itlog mo yan. Sa buong mundo ang KOJC. Marami tuloy ang naging interesadong alamin kung bakit nagkakaganito. Yes. Diba? Maraming interesadong alamin kung bakit nagkakaganyan kasi excited sila na makita si Kibuloy na napusasan. Excited lang naman sila. Kaya wag na po tayo magtaka yung mga nagsaya-sayaw-sayaw dyan. Yan po yung tunay na mga rebelde na tinitraining pa lang dyan sa kingdom. Kasi bakit? May mga baril po yung mga yan. Tandaan po natin, lumabas na po yan sa Senado na may mga hawak silang baril. Sila ang tunay na mga rebelde. Karamihan dyan sa kanila, mga NPA yan. Oo, totoo po yan.
Tamo, grabe makapalag sa ating kapulisan. Nakita ko pa may mga upuan pa silang pinambato doon sa ating mga kapulisan. May mga pamalo pang hawak. Diba? So yun po yung ugali na itinuro ng kanilang pastor sa mga miyembro niyang mga tanga, pukpok, tarantado, inutil, mga putang ina. Oh, yan po yung tinuro sa mga tanga na to. Diba? So, yun po yung ating reaksyon dito kay Bayad Bay. Ayan. At least nabigyan po natin ng reaksyon. Bukas, gagawan po natin ito ng part 2. Okay? Kasi mahaba-haba pa po itong mga sinabi niya dito. Diba? Mahaba-haba pa. So, marami pa po tayong, alam mo yun, susunugin natin to ng todo. Kakalbuhin. Gagawin nating, ano to? Oo. Gagawin nating pulutan to bukas. Tingnan mo naman yung muka. Oh, mukhang NPA ang animal. Tingnan mo. Oh. Mukha oh. Oh. Yan ba yung mukha ng matinong tao? Utangin ang mukha yan. Diba? Talampakan ko lang yung kalibel niyan. Kaya alam nyo, palaging nakasombrero yan kasi pangit po yung ulo niyan. Diba? Oy, shoutout kay Patrick Vlog Pangit po yung ulo niyan. Mukhang titi. Yan po.